Muli na nga nating ibinalik etong baboy nga natin na nag-iisa dahil nga nung nakaraan inuwi nga to dahil nga may bagyo. Eto nga't sa wakas may pasok na nga rin pala sila Agatha kaya naman maaga nga silang nagising at eto tihahatid na nga rin. Dahil mula nga nung nagkabagyo ay halos 2 linggo nga rin silang walang pasok. Palagi nga siya sa akin nagtatanong kung kailan nga ulit magkakapasok dahil siguro namimiss nga ding pumasok. Kaya eto't sumama na rin pala etong si Kuya Mark mga mare. Kahit nga malapit nga lang etong eskwelahan ayaw pa rin namin ipagkatiwalang mag-tricycle na nga lang itong si Agatha kasi syempre nakakatakot nga ang panahon ngayon. Lalo na't bata pa nga ito mga mare, sa dami kong napapanood nga sa mga balita na kung ano nung nangyari sa mga bata ay talagang kakabahan ka. Dahil maaga nga yung kanina, eto pumunta na nga rin sila sa kabila mga mare, parang ilagay nga itong baboy nga natin dito. Tingnan nyo naman napakalusog. Itong itik nga natin dahil nga mga mare nakakawala ay napakalalaki na nga daw, ang lulusog din daw. Dahil sa lawak nga mga mare nang natatakbuhan nga nila kaya napakabilis nga magutom kaya 3 beses na nga kumain sa isang araw. Dati naman nga kapag nga naglalagay nga ng pagkain nito mga mare hindi nga nauubos at nasasayang pero ngayon simot na simot. Naglagay nga rin sila ng screen sa malapit nga lang sa atin para kapag papandawin ay malapit nga lang din. Namiss ko nga makita nga si tatay mga mare na may daladala nga dito ang screen kasi alam nyo naman napakatagal din nga niya nakapagpahinga. Tatanong pala kung nasan nga si Kuya Richard. Bali mga mahal si Kuya Richard ay uuwi nga daw sa Biyernes. Hindi ko rin naman kasi maisisisi nga si Kuya Richard dahil nakakainip din dahil wala rin naman tayong ginagawa ngayon. At eto na mga si tatay gumapas na nga rin dito ng kangkong mga mare dahil nga papakainin nga yung baboy. Nga din ang kagandahan nga dito, napakaraming kangkong kaya makakatipid nga rin tayo sa feed. Dati kasi talaga mga mare nag-aalaga pa nga kami ng baboy. Ang pinapakain nga lang namin kangkong sa kadarak talagang napakalulusog. At napakarami pa nga mga maring mga anak. At eto nga ang ulam pala nila ay patola. Nakakatuwa nga rin na sa wakas ay talagang wala nang tubig nga dito sa loob nga ng bahay o kubo. Ito rin siguro ang kagandahan nga dito mga mare sa atin. Kahit nga lubugin siya mabilis din nga matuyo. Dahil meron din talagang ibang lugar na kahit nga mga mare tag-araw na meron pa nga rin tubig. At eto nga si Chuchay natin mga mare, tingnan nyo naman napaka-cute o tamang antay nga lang dito ng pagkain ay kakakain lang din naman. Napakapayapa na nga ngayon ulit nga dito mga mare at napakalinis na nga wala na nga rin tanim. At syempre wala na nga rin tubig. Mga ilang oras nga lang ang nakalipas, eto nga sila tatay pumunta na nga ulit sa screen para nga mamandaw. Natuwa naman nga ako kay tatay na makita nga siya na nakaputi nga siya ng damit dati kasi ayaw niya nagsusuot nga ng damit dahil madudumihan lang daw. Pero wag ka ngayon mga mare, abay puro puti nga ang sinusuot. O diba, saan ka nga naman makakita, saglit mo nga lang inilagay, ang dami na naman ngang huli. Saang taong content na naman nga itong mga mare. O diba, pakadami na naman nga nating isda. Kaya naman nga ngayon tag-ulan ay talagang sulit na sulit nga yung screen nga ni tatay dito. Kahit na nga libre nga itong isda, pasipagan lang din talaga ang pagpunta nga dito mga mare. Kung di ka nga masipag sa lahat ng bagay, wala kang mapapala. Kahit anong bagay pa nga dito sa mundo, palagi lang talagang kailangan mo ng sipag at tiyaga. Dahil sabi nga mga mare, kahit anong pangarap nga ng pangarap ang gusto mo ay hindi mo yun matutupad kung hindi ka rin kikilos. Dahil kailangan yung mga ginagawa natin ay laging may pagkilos. At eto na nga mga mare, nag-isa na nga rin sila dito para makakain na nga rin. Kung naman nga, dahil nga Lunes ay kailangan ko nga pumasok sa eskwelahan at nagpahatid na naman nga ako kay Ran. Dahil sa totoo nga lang, kahit ayaw ko magpahatid ay kailangan ko magpahatid dahil nga napaka-traffic sa daanan. Ewan ko ba naman, palagi na nga lang kasi may ginagawa ditong kalsada. Kaya kahit nga gustuhin ko hindi na magpahatid, parang hindi ko na nga siya naiistorbo ay naiistorbo ko nga siya. At eto nga't napakasarap nga ng luto nga nila mga mare ng patola at marami pang sili. At syempre dahil nga marami tayong isda, hindi talaga mawawala nga isda mga mare kaya ay nag-ihaw nga rin sila. Hindi ko nga rin sa inyo mga mare na ikwento na 3rd year na nga pala ako ngayong pasukan. Dahil pinagpatuloy ko na nga lang din kasi yung nasimulan ko mga mare. Sayang din naman yung 2 taon nga na ginugol ko kung hindi ko rin naman tutuloy at magsisimula ulit ako sa umpisa. Kaya ayun, 3rd year na nga ako ngayon at sa mga nagtatanong ko ano nga yung kinuha kong course office management nga. Ko rin kasi ma-replyan nga lahat kaya naman eto sana nga nasagot ko sa mga nagtatanong kaya maraming salamat din sa inyo. Kakatakot pa nga din mga mare, alam niyo naman yung research. Pero sabi ko nga tiyagaan nga lang din at pasasaan pa't makakatapos nga din ako ng pag-aaral. Minsan nga kinakausap ko yung sarili ko na dapat nga lakasan ko nga yung loob ko kasi nga kahit vlogger na nga kami, sobrang mahiyain pa nga rin ako mga mare lalo na nga kapag kinakausap ako kaya gusto ko rin talaga yung ma-improve. So nga mga mare kapag nakikipag-usap nga ako sa ibang tao ay talaga namang alam ko nga kung paano makipag-usap. Eto nga si Ran, pinagmamasdan nga yung mga itik nga dito na lumalangoy at eto't nakita nga nila na may bunga na nga itong saging natin. Buti na nga lang hindi nga siya tuluyang nasira mga mare kaya makakatikim pa nga yata tayo ng bunga ng saging nga natin dito. Para nga lalong gumanda nga ulit yung mga dahon, pinag-aalis nga ni Ran itong mga nabulok. Abay napakasarap gataan ng puso na yan mga mare. Pero napapaisip nga ako, may mga puso
puso bang mapapait? Dahil si Ran nga dati nagsinigang, napakapait nga ng puso na nailagay. Halos nga hindi namin makain, pati nga yung karne ng baboy. Akala kasi namin basta-basta na nga lang yung niluluto. At eto na nga rin pala, ayan naman daw na naman nga mga mare, napakaani nga may namamandaw. Siguro nagrereklamo na tong scream, ipagpahinga muna nga at mamaya na nga lang mamandaw. May nagtanong nga pala mga mare kung napacheck nga daw nga natin si Gael nga para sa autism. So ngayon kasi mga mare, 8 months pa nga lang si Gael. Dahil may napapansin nga daw sila kay Gael. Mga milestone niya nga ngayong 8 months siya mga mare, marunong na nga siyang gumapang. Tapos nagpa-practice na nga rin siya tumayo, siguro dahil nga sa bigat ng katawan niya mga mare, nahihirapan siya. Bukod nga daw nakakapagtita, ate na siya, tata, minsan nga dede. Pero sa mga ganun nga mga maring usapin ay open-minded nga kami ni Ran. Syempre kapag nga alam namin may kakaiba nga sa anak nga namin, ay uunahin talaga namin ipatingin yan. Maganda na nga rin yung maagap nga tayo. At ayun nga, dahil nga nakita ko nga yung comment, ay yung tinanong ko nga yung pidya niya. Sabi nga ng pidya niya ay maaga pa nga daw para malaman nga yan, bali 2 years old nga daw. Pero sabi naman nga ng ibang magulang, meron din talaga na nahuhuli nga mga mare sa milestone. Pero si Gael kasi mga mare, mukha lang malata yung mata niya, parang tulala, ganun. Dahil na nga rin siguro sa pagiging maamo nga ng mga mata niya. Pero magaling na nga siya maka-pick up, magaling na nga rin siya makipag eye to eye contact. Yun nga lang mga mare, hindi pa nga nakakatayong mag-isa pero nagpa-practice na nga siya. Ano rin naman kasi mga mare, 8 months pa nga lang siya pero ngayon timbang niya ay pang 1 taon daw. Pero salamat pa rin po sa mga concern nyo. Pero bilang first time parents nga kami mga mare, ay talaga namang kinakabahan nga kami sa mga ganong bagay. Pero ayun nga, yung sila mama nga ay ganun nga rin daw kami nung maliliit nga kami. Bukod doon, alam nyo naman, palagi rin naman kami nagpapa-check up nga sa pidya niya. Kung may una man ngang makaalam, bukod nga sa amin, syempre yung pidya nga niya yun mga mare. O siya mga mare, eto ang huling nga nila, ipinirito na nga rin para nga iuwi nga dito. Bali na una na nga pala dyan si Ran mga mare, dahil nga susunduin nga ako ng mga oras nga na yun. Napag-antay ko pa nga siya na higit 1 oras kasi nga may orientation nga kami kasi akala ko matatapos agad. Pagkatapos nga mga mare, eto sa wakas natapos na nga orientation, kaya nga lang nakasimangot na nga si Ran. Pero sa totoo lang, matyaga rin talaga itong si Ran mga mare pagdating nga sa pag-aantay. Dumaan na nga rin pala kami sa grocery mga mare para nga may bilin nga ng mga alam nyo na pangailangan sa araw-araw. Tatay nga nag-antay na nga rin lumubog nga yung araw mga mare bago nga sila umuwi. Namiss ko nga tuloy na pumunta dito, parang kailan nga lang nabuntis akong lakad ng lakad dito. Ayun nga, napakalaki na nga ni Gael. Lord, marami pong salamat sa lahat ng blessing. Syempre sa inyo mga mare, paano ba yun? Bukas na lang ulit.